Magandang araw mga kagintong palad. Nandito tayo sa ating bukid, no? Katatapos lang natin mag-spray ng insecticide dito sa ating bukid. Pakita ko sa inyo ating bukid. So nasa 57 days na ang ating palay dito mga ka-farmers. So yan. Kita niyo dyan mga ka-farmers. Yan. Yan. Yan mga ka-farmers ang ating in-applyan ng insecticide. So 57 days na ang ating palay. Dalawang beses tayo nag spray ng insecticide last week, no? Nag-spray din tayo pero hindi natin natapos dahil nalobat yung ating spray, no? So inulit natin ngayon. So this is the last na pag-spray natin sa insecticide. So ang nakita ko lang na problema, so medyo marami yung wild rice sa ating palay, yung halo, no, yung matatangkad na palay. So talagang meron din talagang mga certified na ibinebenta mga ka-farmers na merong halong matangkad na palay, no, or else yung mga dati ng palay na nahulog dyan sa ating palayan ay tumubo ulit. So yan yung disadvantage na medyo nararas tayo sa ating pagbubukid kapag hindi tumubo at hindi napuksa yung dati ng palay sa ating area, no? So kinakailangan mga ka-farmers, pagka marami ng mahabang palay na nakahalo sa ating mga binhi is kailangan natin patubuin muna yung dating palay at ating bago natin ibawbaw. So kailangan natin mapatay muna yon, no? So isa rin yan sa mga dahilan, no, na nasisira yung variety ng ating palay pagka nahaluan. So ganun pa man mga ka-farmers, maganda rin naman ang tubo ng ating palay so far, na satisfied naman tayo. Ayun na nga, yung daga natin hindi naman gaano namumuksa, no? So meron pa rin diyan sa mga kalagitnaan sa gilid kapag matigas yung lupa natin mga ka-farmers, talagang penetrate yung daga, no? Talagang diyan sa may dry na lupa talagang namumuksa yung daga. So napansin ko nga doon sa pag spray natin diyan sa may bandang putikan, so walang daga dyan na kumakain doon banda sa may matigas na area. So hindi naman natin pwede lagyan ng tubig yan mga ka-farmers. So kinakailangan talaga madry yan kasi nasa matanda na yung ating palay. Kailangan natin ipadry yan. So maybe mga hapon mga ka-farmers, mag apply tayo ng panaboy daga sa ating palayan. So suyurin natin yung mga area doon na nakita natin na kung saan doon kumakain yung mga pesteng daga. So kahit kailan mga ka-farmers, yan yung matinding kalaban natin mga ka-farmers, yung daga, no? So shout out sa mga magagaling eksperto paano natin puksain yung mga daga, ano, ibang pamuksa sa daga, paano natin makontrol. So yan lang ang alam ko, yung mag-apply tayo ng pang poison sa daga, no? So meron naman yung iba nakita natin sa mga YouTube channel ng mga kapwa natin farmers, may mga kahoy silang, tubig ng kahoy na nilalagay pamuksa sa daga. So hindi pa natin nasubukan yan mga farmers. At saka yung papa ng niyog, yung sa nilalagay nila sa gilid-gilid. So napansin din natin yan mga ka-farmers sa last na ginawa na din natin yan mga ka-farmers, at kumakain din yung mga daga, hindi talaga maiwasan. So yan lang ang alam ko, talagang pakainin sila ng poison mga kagintong palad. So yan ang update natin dito sa ating bukid mga ka-farmers. Ito patuloy lang tayo sa ating bukirin. Hindi naman masyado itong mabigat na trabaho, ito ay weekend lang natin pinupuntahan yung ating palay. Talagang
ginagawa lang natin ito pang insahyo, no, para maging condition din ng ating katawan mga ka-farmers. So pang papaawis lang, no. So sobra mga 13 ka tangke yung na-spray natin. Maaga-maga tayo dito mga farmers para hindi tayo abutan ng init ng panahon. So yun lang man po, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Gintong Palad channel. Sana'y pagpalain tayo ng buong may kapal mga ka-farmers. Maraming salamat po.